Honesty. Marami sa atin madalas automatic kung magsinungaling. Si Pia hindi to nagsisinungaling. Hindi ka sinungaling, ano? Good girl ka. Minsan. Okay. Dapat ba yung paminsan-minsan na magsisinungaling, small lies, okay lang ba yon? Ayun ang maling turo eh. Pagka simpleng kasinungalingan lang, pwede na. Pero walang sinasabi sa Bible na pwede yung mga small lies. Maaari yan siguro nung hindi pa natin alam yung katotohanan ng Diyos, madali pa tayong mapatawad sa mga kasinungalingan. Pero pag alam mo na at patuloy ka pa rin, magagalit na ng tuluyan yung Diyos. Halimbawa, nautot ka sa klase, sasabihin mo ba kagad, hindi ako? Nagsisinungaling ka na nun. Pwede ka naman tumahimik na lang eh. Di ba? O pag may nagtanong, sino mo to? Titahimik ka lang, hindi ka nagsinungaling. Tama? Malakas may tunog yung utot. Pero pag sinabi mo, Sabi ko yung totoo, pinagtawanan ko. o kaya nga, pero pagka sinabi mong hindi ka, hindi nagsinungaling ka, may kasalanan ka. Paano ko tumunog? Eh, pag tumunog, eh, problema mo na yun. Wag ka na lang magsalita, o hindi ka pa nagsinungaling, hayaan mo na lang sila. Basta kahit na maliit na kasinungalingan, Sabihin mo ikaw yun. ay hindi mo kailangan sabihin. Pag hindi ka nagsalita, hindi ka nagsisinungaling. Pero pag sinabi mong hindi ako, pero ikaw yon, sinungaling ka, di ba? Pero kung tatahimik ka lang, hayaan mo sila. Pag tinukso ka, tahimik ka lang. Parang ikaw, Oo. ano na lang. No. Kahit ako minsan, pag sinasabi, pag may meeting ako, Sir, nasaan ka na? Nandito na sa Commonwealth. Sa UP meeting, nasa Commonwealth. Ay, sir, malapit ka na. Sabi ko, nasa Commonwealth. Pero kalalabas ko na ng permit. Pero Commonwealth yun. Sabi. O di hindi ako nagsisinungaling. Nangangapoy, parang amoy tinapa na. So, maraming paraan. Basta iwasan natin kahit na ang maliit na pagsisinungaling. May nabasag ka, may naitulak ang baso, nabasag. Sabihin mo kagad, hindi ako. May nawalang payong, ay hindi ako. Oh. Tumahimik ka na lang at huwag na huwag kang magsisinungaling dahil ayaw ng Diyos ng sinungaling. Sabi sa Colossians 3 and 9, huwag kayong magbubulaanan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. So, ang turo ng Diyos, huwag kayong magbubulaanan. Huwag kayong magsisinungaling. Ito pa, sa bahay man, sa school, sa trabaho, alisin na natin yan. Sabi sa Proverbs 12 and 17, ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katwiran. Pagka palaging totoo yung sinasabi mo, ikaw yung magaling, ikaw yung tama kasi totoo. Hindi ko mo, nagyabang ka, pero nagsinungaling ka, magaling ka na. Ang mas magaling, yung nagsasabi ng totoo. Sabi, ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katwiran. Ngunit ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. Galit ang Diyos sa mga sinungaling. Ha? Pakinggan nyo, galit ang Diyos sa mga sinungaling. Proverbs 12:22. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. So galit ang Diyos dyan. Kaya kahit na konting pagsisinungaling, huwag tayong magsisinungaling. Ngunit, ang nagsisigaw may katotohanan ay kanyang kaluguran. Natutuwa ang Diyos pagka puro totoo yung gawa mo, totoo yung salita mo. Ito pa, Proverbs 6:16. May 6 na bagay na ikinagagalit ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam. So, pag sinabi kasuklam, galit na galit. Kumbaga si mami mo niya, nagkagalit na sa galit. Yung galit na galit. Ito yan ha. Ano yung kinagagalit ng Diyos? Mga palalong mata, yung matang mayayabang. Okay? Sinungaling na dila. Ayan, galit na galit ang Diyos. Mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakatha ng mga masamang akala. Mga paa na matulin sa pagtakbo. Sinungaling na saksi. Halimbawa,
Yung kaibigan mo, nasira niya yung books. Pero dahil kaibigan mo siya, hindi mo sinabi. At itinuro mo yung isa, kagalit mo. So yung ganon, galit na galit ang Diyos. Sabi ng Diyos, anak ko, ingatan mo ang iyong utos. Huwag mong kalimutan ang kautusan. So huwag na huwag kayo magsisinungaling sa school, sa bahay, sa trabaho, kahit saan. Sabi pa, ito yung pangako sa mga sinungaling. Sabi ng Diyos, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mga mapakiapin, manggagaway, nagsasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. So, yung mga sinungaling, itatapon niya ng Diyos doon sa apoy. Napapasok ka, nasusunog ka, pero hindi ka mamamatay. So, forever and ever ka nasusunog. Sabi pa, pangako pa sa Proverbs 19:5, ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan. So, parurusahan talaga. Kaya, kahit na maliit na sinungaling, huwag tayo magsinungaling. Amen? So, hindi na tayo magsisinungaling, ha? Masama ang magsinungaling. Sa school, sa bahay, kahit saan. Palaging totoo yung sasabihin nyo. Kung nahihiya kayo, at baka mapahiya kayo at hindi naman talagang gano'n, tahimik na lang kayo. Nakutot ka, para hindi ka mapahiya, ganun ka na lang. Di ba? Pero pag sinabi mong hindi ako, ay sinungaling ka. Eh, ikaw yun eh. Okay? So, huwag niyong kakalimutan, ayaw ng Diyos ng sinungaling.